kung halimbawa maghahanap buhay ka, magninegosyo ka, yung kagaya nung nakabatay sa Ebanghelyo ni Kristo. Ang apostol may hanap buhay din eh. Nasa 18 ng gawa, ganito ating mababasa sa 1. Pagkatapos ng mga bagay na ito'y umalis siya sa Atenas at napasa Corinto at nasumpungan niya ang isang Hudyo na nagngangalang Aquila, isang lalaking tubo sa Ponto na hindi pa nalalaong nanggagaling sa Italia, kasama si Priscilla na kanyang asawa, sapagkat ipinag-utos ni Claudio na ang lahat ng mga Hudyo ay magsialis sa Roma at siya'y lumapit sa kanila. At sapagkat ang hanap buhay niya ay gaya rin ng kanila, ay nakipanuluyan siya sa kanila at sila'y nagsigawa sapagkat ang hanap buhay nila ay gumawa ng mga tolda. Ang Apostol Pablo, pati yung kanyang nasumpungang mga alagad sa nanggaling sa Roma, kasi pinaalis ni Claudio ang mga Hudyo sa Roma. Itong mag-asawang si Aquila at saka si Priscilla, galing sa Roma, sa Italia, pinaalis ni Claudio ang mga Hudyo na nasa Roma. Umuwi sila sa napasa Corinto sila. Doon sila nagkita ni Apostol Pablo. Nagsama sila sa isang bahay kasi pareho sila ng hanap buhay. Hanap buhay nila, gumawa ng mga tolda, yung mga tent. Nung araw kasi, yung mga tent parang ginagawang bahay ng mga mahihirap yan eh. May magtatayo ng tent, titira sa isang lugar. Yung mga tolda. Yun ay hanap buhay ni Pablo at saka ng alagad na si Priscilla at saka si Aquila. Ang ibig kong sabihin ang ebanghelyo, ang batayan ng pamumuhay, kung paano ka magdadamit, pati pananamit, merong salita sa ebanghelyo eh. Gaya nung nakasulat sa unang Timoteo 2:9 na ang mga babae gagayak ng mahinhing damit. Kung paano ka magsasalita, kagaya nung nakasulat sa Colosas 4:6. Kung paano ka magpapalaki ng anak, na kagaya nung nasa 6 ng Efeso. Kung paano ka makikisama sa asawa, nasa 5 ng Efeso. Ang lahat ng gagawin mo bilang isang taong buhay ay kailangan nakabatay sa Ebanghelyo. Yun ang pamumuhay na ikinalulugod ng Diyos. At yung hanap buhay naman o business, yung business na honest, yung hindi nagdudulot ng masama sa kapwa. Kasi kung ang business mo, droga, pinapatay mo yung mga customer mo sa pamamagitan ng droga. Kung ang business mo, sigarilyo, pinagkakasakit mo yung mga... Kung ang business mo naman ay sugal, inilululong mo naman sa bisyong masama yung mga customer mo. Kung ang business mo ay bahay pasugalan o bahay ng mga ang tawag natin dun sa Pilipinas pokpok, no? Ginagawa mong maging kasangkapan ka pa ng kasalanan. Bawal ni Kristo yon. Nasa sa 13 ng Roma. At huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan. Huwag niyong ihahandog ang inyong mga sangkap na kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan. Pagka nagiging kasangkapan ka na ng kalikuan, masama yung kagaya ng bugaw. Di ba may mga bugaw nag-aabang, iniaalok babae o callboy. May mga bugaw Ang tawag doon sa atin bugaw. Tapos, kung ang ikaw naman ang iyo namang hanap buhay pumatay ng tao, tinatawag na hired killer, napakasamang hanap buhay nun. Kaya ang dapat yung hanap buhay na hindi nakasasama sa kapwa, nakakatulong at hindi nakakasama. Halimbawa, ang hanap buhay mo ang negosyo mo magtinda ng pagkain, hindi naman masama yun. Ang negosyo mo halimbawa magtinda ng pangangailangan sa bahay, hindi naman masama yun.